Muli pasalamatan natin si Tatay Digong, si PRRD, sa patuloy niyang pagmamahal sa bayang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. At lagi pa rin tulad ng sinabi ni Senator Robin Padilla na sabi nga niya, kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas at mangampanya ka para sa ating senatorial candidates. At lubos po kami talagang natutuwa at malaking bagay po yun na nasa atin na si Senator Robin para pangunahan yung pangangampanya para sa PDP laban. Ngayon na si Tatay Digong ay nandoon sa The Hague. At ganyan din, natutuwa tayo na nakabalik na rin si Vice President Sara at inuulit niya yung endorsement ng 10 senatorial candidates na dadalhin ng PDP laban. Kasama na kami dyan ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Atty. Jimmy Bondok at yung mga iba pang kasama namin, babanggitin namin mamaya. Tama lahat yung sinabi ni Senator Robin na yung ating mga kababayan ay labis-labis ang pangamba dito sa online voting. Sinubukan na po ng marami na magpa-register sila. At hindi sila nagiging successful karamihan. Yun ang kanilang reklamo. Bigla na lamang po sila hindi makaregister tapos maglalak na yung server or what, hindi sila makaka-register. At alam po ninyo, sa election law, may tinatawag dyan na petition for inclusion or exclusion of voters. Na kung ayaw mong pabutuhin yung isang tao dahil disqualified siya, magpa-file ka ng petition for exclusion na dumadaan yan sa korte. Pero dito, sa sitwasyon na online voting na gustong ipatupad ng COMELEC, systematic yung exclusion ng voter dito. Kung hindi sila makaregister, madi-disenfranchise yung mga registered voter ng OFW dahil hindi sila makaregister dito sa online voting. Iyan ay taliwas doon sa sinasabi ng ating saligang batas na yung right of suffrage, yun kasi ang backbone ng demokrasya. Pag hindi makaboto yung tao, ano pang size na nagbabayad siya ng buwis? Kaya tayo nagbabayad ng buwis, obligasyon natin yan. Ang kapalit po niyan, meron tayong kalayaan na pumili ng mga tao na sila ang manunungkulan sa pamahalaan para tayo bigyan ng tamang servisyo. Yung tinatawag ng the right of representation. Kung hindi sila makaboto, lalong-lalo na binanggit na ni Senator Robin na may $35 billion yung remittances ng ating overseas Filipino workers every year, na yun ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung wala yan, talagang bagsak na yung ating bansa. Papaano yan? Instead na tunay silang magiging bayani, hindi pala natin sila inaasikaso. Kaya yung panawagan, binanggit na ni Atty. Torrio nito, ano pa man ang magiging kahinatnan nitong petisyon na inihain natin sa Korte Suprema, hindi man tayo makakuha ng TRO kung hindi tayo na papayagan ito at matutuloy yung online voting, uulitin ko yung panawagan. Huwag po boto. Kailangan po ninyong sikapin na magpa-register sa online voting at bumoto po kayo. Marami pong dumarating talaga na gano'n na mga reklamo sa akin at gano'n din sa lahat ng mga kandidato for senator. At si Senator Robin, sinabi naman niya na boycott na lang kasi hirap-hirap magpa-register sa online voting. Sana po, yung panawagan ng ating mga overseas Filipino workers, hindi na po panawagan ng PDP ito. Panawagan na po ito ng ating overseas Filipino workers. Na ang COMELEC ay bigyan sila ng pagkakataon. Meron pa namang panahon Isang linggo pa palilipasin natin bago i-implement todo itong online voting. Kayang-kaya pang gawin po yan ng COMELEC na bumalik sa dating prosesong ginagawa na natin sa loob ng 5 eleksyon. Hindi na po mahirap gawin yon kasi dati namang ginagawa. Kanya lamang, meron pa rin tayong ginagawang hakbang. Tulad ng nabanggit, nakahanda na yung motion for issuance of expedited issuance of TRO. Baka sakali, pakinggan naman tayo ng ating minamahal na Korte Suprema. At yan po yung ginagawa po ng PDP laban sa pamumuno po ng ating chairman si Tatay Digong at ang ating pangulo sa partido, si Senator Robin Padilla. So yun lamang po yung aking masasabi dito.
Thank you very much, Attorney Raul Gambino. And of course, we would like to hear from our Attorney Jimmy Bondo. Siguro buksan na natin po yung floor na for questions. Pero bago lang po nun, gusto ko lang dalhin sa karaniwang pag-unawa yung issue. Baka kasi may nalilito. Dalhin po natin sa karaniwang pag-unawa. Dalawa lang po ang pinag-uusapan natin. Voting, tsaka counting. Baka po may nalilito. Yung voting po, electronic, sabi nila, hindi po online. Electronic, iba po yan sa online. Ang electronic, may balota pa rin na isinusubo sa makina. Ganun po ang nakalagay sa batas. So as for voting, we are hoping that the great minds of the Supreme Court will listen to our people. To prohibit the use of online voting. Kasi po wala po talagang batas na nagpapatupad niyan. Yung sa counting po, marami naman nagsasabi na pag naging manual yung counting, babalik daw tayo sa Stone Age. Mali din po. Dahil ang atin pong legal pa rin na practice is may manual counting ng mga balota. Yan nga po yung dahilan kung bakit may poll watchers, no? Na doon sa Electoral Reform Act, no? Na pinipilit sa nakasaan din sa Section 12, no, ng Electoral Reform na merong poll watcher. Ano po ang gagawin ng poll watcher kung wala silang babantayan na nagbabasa ng balota, no? Nililinaw ko lang po bago po natin buksan yung sa mga katanungan. Ulitin ko lang po, yung voting electronic. Yung counting, merong electronic tsaka may manual na kaakibat para po yan yung pinagbabangga sa bilang para po ang boto, lalo na ng mga OFW natin, ay mabilang po ng tama. Lastly, gusto ko lang paalala na pinaalala ni Ma'am Sara, VP Sara, 98% po nung nakaraang eleksyon, 98% po ng OFW, Inday Sara ang binoto. 98%. Kaya alam po natin, siguro naman po na yung aming partido ay binabantayan po yan, obviously, pro Duterte na yan na sentiment. Pero gusto ko rin po linawin na hindi po purely politics ang aming isinusulong dito. We're just saying na kung sino man ang iboboto ng OFW, mabilang po ng tama. Maraming salamat. Thank you very much, Attorney Jimmy Bondo. Now let us open the microphone para po sa mga katanungan ng press natin.